kalapatids. Ngayon pala, magtatakainin kami huli ng kalapate. Ito. Hawakan mo muna. Okay. Ito nga pala si Kuya Mat. Tatapon ko lang itong tubig. Ang dami. Bully. I got the dirty head. Yan. Kalapatids. Papalabasin lang muna. I'm allergies to Pringles and any kind of seeds. Not Gromardin. Nga pala ito nga pala, na-wireless. Ito si Pio at yun si Pio. Wait lang mga kalapatids. Ito siya. Ito yung maganda kong kalapati. Una ko nahuli. Ito ang mga kalapatids. Ito siya. Hindi yung bulsay. Kulay-kulay. Ito yung asawang. Ito naman yung na-trap natin. Ito nga pala gamit namin panghuli. So, alam ko na. Alam ko ng pangalan. So, alam ko ng grupo. The three idiots. Huli ka! So, You need to be careful and... mga kalapatids. So, There's baba. Ay, bumaba na siya. Mga kalapatids ako. Oy, Kuya Mat! Saka na! What? Magpa-practice na tayo, di ba? Sige, ayaw bumaba. Oh, Hindi ko mahuli. it's so slippery. Hawakan mo. Yeah. So, mga kalapatids, yan siya. So, magpa-practice kami ng paano maghuli ng kalapate. Yeah, lumipad. Okay. Wait lang. Mga kalapatids. Ay! So, mga kalapatids. Mga, First shot! mga kalapatids, nahuli ko na to. Game pala yun. Yeah. Uy, ang lakas mo. So, layo natin ito sa kapatid. No! Mga Someone just opened the kalapatids. TV. I know. Exactly that. It's sock. Mga kalapatids ito. Mga kalapatids, Ito siya. ihugasin ko na yung mga lupa kasi magugulat na. Ayaw nyo magpahuli mga kalapatids eh. Ano ka to eh. Umuwi ka na. Huwag na tayo magpa-practice. Tignan na natin. Ay, huwag mo tukain. Uy! Pag magpapabagay kayo, okay. Kailangan nyo na Yeah. Sabi dito, dapat
pag tayo naka 1 million subscribers, magpapag-giveaway ako ng kalapate. Mga kalapate. Dami ng gam dito. Boy, dami ng gam. Sa mga sinaunang kriminal sa England. Sa murang edad na 15 ay pinarusahan siya sa pagnanakaw at nakulong sa British Penal Settlement sa Australia. Mga kalapatids, lalagay ko Nang muna dumating siya sa Sydney para ikulong ng 7 taon. Noong mga panahon na iyon, hindi masyadong mahigpit ang mga kulungan sa Sydney sapagkat kumpiyansa ang mga gwardya na kahit makatakas sa mga bilanggo sa kulungan, mamamatay pa rin sila sa mga gubat ng Australia. Sa dami ng mapanganib na hayop doon, siguradong hindi sila mabubuhay ng matagal. Pero hindi ito nakapigil kay Joseph. Nakatakas siya kasamang isang gang na nabuo niya sa kulungan. Pagkatapos makatakas, agad nilang nilibot ang buong Australia para magnakaw sa mga mayayaman. Gabi noong August 26, 1803, nang akyatin at nakawan ng gang ni Joseph Samuel ang bahay ng isang kilalang mayamang babae. Gusto nilang nakawin ng isang bag na puno ng mga silver at gold coins. Noong napasok na nila ang bahay, isang off-duty na pulis sa pangalang J. Looker ang rumisponde sa bahay matapos ma-report ito ng may-ari. Nang makita ng gang ang pulis sa bahay, natakot sila at napatay nila ito. Agad na hinanap ng mga otoridad ang mga sospek at natagpuan naman nila ang gang dinigit. Hinaharap ang mga sospek sa may-ari at isang tao lang ang namukhaan nito. Sa kasamaang palad, ang taong iyon ay si Joseph Samuel. Dahil dito, napilitan siyang umamin sa krimen at nasintensyahan ng death by hanging. Itinakda ang pagbitay kay Joseph Samuel at iba pang bilanggo sa death row noong September 26, 1803. Sa murang edad na 23 lamang ay mabibitay na ito dahil sa salang pagpatay at pagnanakaw. Nang dumating ang araw ng paghuhukom, ang mga bilanggo ay dinala sa Parramatta sa New South Wales kung saan sila ay bibitayin sa harap ng daan-daang taong naghihintay at nakaabang. Agad na hinigpitan ng executioner ang mga lubid sa kanilang leeg at binigyan sila ng final rites ng isang pari. Noong mga panahong iyon, ang mga lubid na gamit nila ay may carrying capacity na 1,000 pounds. Sakto lang para mabitay ang isang tao ng matagal hanggang siya'y mamatay. Nung sinimulan na ang bitay, laking gulat na marami ng naputol ang lubid na nakatali sa leeg ni Joseph Samuel.